oras. Alerto 24. Isang lalaki ang patay matapos siyang masagasaan ng truck sa Sampaloc, Maynila. Depensa ng driver, bigla raw tumalon ang lalaki pagdaan niya. Si Marvin Tumandaw, naka-alerto 24. Nagkabuhol-buhol ang trapiko sa kahabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard sa Sampaloc, Maynila. Matapos pagkaguluhan ng daang-daan taga roon, ang bangkay ng lalaki nagulungan ng isang dambuhalang 18-wheeler truck bandang alas 11 ng gabi. Di na makilala ang biktima matapos umilalim sa dambuhalang truck. Walang ID na nakuha mula sa biktimang nakasuot ng itim na t-shirt at maong na shorts. Di naman tumakas ang driver ng trailer. Nakita niya na raw ang lalaki sa ibabaw ng Center Island mula sa di kalayuan. Depensa niya, siya man ay nabigla sa ginawang biglang pagtawid ng lalaki. Kala ko tatalon kasi siyang tumalon na doon sa may harapan ko, di na marino ko ng konti. Nung lumagpas yung ulo ko, tumalon talaga siya. Sakto sa gulong. Bagay na pinatunayan ng isang saksi. Pagdaan po ng 10-wheeler, bigla na lang po siyang dumaan pa eh. Palaging paalala ng mga otoridad. Gamitin natin yung pedestrian lane talaga. Sa delikado talagang tumawid sa mga ganyang bawal. Nagbigay din sila ng ilang maaaring gawin ng mga driver ng mga truck sakaling dumaraan sa matataong lugar o mga lugar tawiran. Magbuhusin nila, medyo minor-minor, lalo na itong lugar na ito, medyo busy lane kasi ito. Marvin Tumandaw, naka-alerto 24. Kahit na po may utos na si Senadora Miriam Defensor Santiago, hindi pa nagawa ng Sergeant at Arms ng Senado na arestuhin ang retiradong Police Director Eliseo de la Paz. Kailangan daw kasi munang pirmahan ng nakakarami o majority ng mga miyembro ng committee, pati na ng Presidente ng Senado ang mandamiento de aresto o warrant of arrest. Nakatutok si JP Soriano. Here, I command you, arrest him now and bring him here if possible. Pagkasabi ni Senador Santiago, agad naghanda ang Senate Sergeant at Arms para hanapin si retired Police Director Eliseo de la Paz. Pero di nila magawang arestuhin at dalhin sa Senado si de la Paz. Ang arrest warrant kasi ng Senado kailangang pirmado ng majority ng miyembro ng komite at ng Senate President. Si Senador Pia Cayetano ang OIC ngayon dahil nasa ibang bansa si Senate President Manny Villar. Maghihintay pa raw ng isang linggo bago mapirmahan ang warrant of arrest. I just need to clear that with the Senate President on his final go signal. No? Of course, I have full respect and support for the Chairman of the Committee on Foreign Relations. Kaya walang nagawa ang Sergeant at Arms kundi tawagan na lang ang bahay ni de la Paz. Well, we were able to talk to some people on the telephone to convince, if they know where he is, to convince him to come over and attend the hearing. Sa isang press statement na pinadala ni de la Paz sa Senado, sinabi nito na kukwestiyonin nila ang ilalabas na warrant of arrest. Handa naman daw siyang humarap sa Senado para patunayang wala siyang ginawang iligal. Nagulat lang daw siya sa subpoena na natanggap niya kahapon dahil pinagmumukhang tumanggi na siya sa ilang imbitasyon. Ang abogado nila dismayado raw dahil sa kinalabasan ng pagdinig. I was expecting na maybe we should be made to explain. Diba? We should be made to explain this the absence. But I find it too fast. Habang hinihintay pang mapirmahan ang arrest warrant, nakahanda naman daw ang mga kwarto sa Senado na posibleng pagdalhan kay de la Paz sakaling matuloy ang pag-aresto sa retired general. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Masaya na raw si Yasmin Curdy matapos ang mga intriga tungkol sa dati nilang love team na si JC De Vera. Totoo kayang inspired si Yasmin dahil kay Dion Ignacio? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Isang nakangiting Yasmin Curdy ang nakausap ng GMA News sa pictorial ng Saan Darating ang Umaga, ang bagong sininovela na pinagbibidahan niya. Noong nakaraang linggo lang, hindi napigilan ni Yasmin ang mapaiyak dahil sa mga intrigang madalas daw siyang naglalasing dahil sa pagkasira ng love team nila ni JC De Vera. Naka-move on na raw si Yasmin at ayaw nang pansinin ang issue. May kapalit na raw si JC bilang ka-love team niya, ang kabatch niya sa starstruck na si Dion Ignacio. Okay na, masaya na po ako ngayon. At least nandiyan si DJ, di ba? Ang tangkat-tangkat, ang gwapo-gwapo pa na ako. Aminado si Yas na malaki ang naitulong ni Dion sa pagiging masayahin niya ngayon. Inamin nga ni Dion na noon pa man, gusto na niyang makatambal si Yasmin. Kahit nung dati pa, nagkwentuhan kami nung starstruck pa. Ano kaya, yan, matuloy yung love team natin, ganun. Kaya lang nung natanggal ako, sila ni Rainier. Inamin din ni Yas na nagkaroon raw sila ng mutual understanding noon ni Dion.
Posible kayang matuloy ang naudlot nilang relasyon? Sa amin dalawa ni Tion, malay po natin, di ba? Pero ewan ko po, hindi ko po Diyos ko, hindi ko po maano. Pero best friend ko po talaga sa guy, si DJ. Starstruck pa talaga. So, kaya yung bonding namin together, hindi mako-compare sa kahit sinong naging love team ko. Siya naman yung naging unang crush ko dati. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Diana Zubiri, ano kaya ang ginagawa para ma-maintain ang kanyang sexy figure? Abangan yan. Susunod! India, nagpadala na ng una nilang misyon sa buwan. Eksklusibo katas ng basura mula sa Rizal Sanitary Landfill, patuloy pa rin daw pinaagos sa ilog. JC De Vera, ano kaya masasabi sa hindi pagpapansinan ng mga dating niyang nobya? Sina Pauline Luna at Michelle Madrigal. Tututukan natin ang lahat ng yan at marami pang iba dito sa 24 oras. Tagumpay na inilunsad ng bansang India ang kanilang kauna-unahang misyon papunta sa buwan. Makapigil hininga ang eksena ilang sandali bago pakawalan ng raket na may pangalang Chandrayaan-1. Ito na po mga kapuso, sa hudyat ay nagliwanag ang paligid at humarurot sa ere yung rocket na nakikita nyo. Palakpakan ng mga scientists, nagdiwang sila. Tatagal po ng 2 taon ang misyon na yan. Layon niyan na makalikha ng mas malinaw at mas detalyadong mapa ng buwan. Inaasahang matutukoy rin kung ano-anong mineral at elemento ang bumubuo sa buwan. Target ng India na makapagpadala ng tinatawag na rover sa buwan sa taong 2011. Ambisyon din nila na balang araw ay makapagpadala rin sila ng astronaut sa kalawakan. Kasasabi lang po ng Department of Trade and Industry na hindi tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, pero kanina napagalaman po ng GMA News, malaki ang itinaas ng presyo ng ilang gulay at isda. Nakatutok si Trisha Safra. Nauna nang inanunsyo ng Department of Trade and Industry na hindi magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at agricultural products hanggang matapos ang taon. Pero nang magpunta kami sa Mega Q-Mart kanina sa Cubao, nagtaas ng presyo ang ilang gulay at isda. Tumaas ng mula 5 hanggang 30 pesos ang bentahan ng sayote, repolyo, talong, carrots, ampalaya, Baguio beans, lechugas at broccoli. Lumundag naman ng 50 pesos ang presyo ng cauliflower, samantalang dumoble naman ang halaga ng red bell pepper. Nagtaas naman ng mula 10 hanggang 20 pesos kada kilo ang bangus, tilapia, galunggong at alumahan. Kakulangan sa supply ang idinadahilan ng mga supplier ayon sa mga nagtitinda. Sa tuwing magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng mga pagkain, wala naman daw magagawa ang mga mamimili kung hindi mamaluktot. Hindi naman daw kasi pwedeng hindi kumain. Gaya ni Aling Pasensya de la Cruz, 1 kilong tilapia na lang ang kanyang nabili dahil ito lang daw ang kasya sa budget. Eh kung mura lang yun, kaya yung nabibili ko dati noon, 70, 2 kilo ang kukuhanin ko. Hindi man gumalaw ang presyo ng karne ng baboy, baka at manok sa Mega Q-Mart. Todo daing naman ang mga tindero dahil sa tumal. Nananatili pa rin ang baboy sa 140 pesos kada kilo, ang baka sa 200 pesos ang kilo, at ang manok sa 120 pesos ang kilo. Marami siyang tira, malulugi siya. Yung puhunan nandun pa sa tira. Yung live tumaas pero hindi pa kami nagtataas ng bentahan kasi nga matumal siya. Tapos baka wala nang bibili. Inaasahan ng mga tindera na makakabawi sila sa paparating na holiday season, pero inaasahan din nila na tataas ang presyo ng kanilang paninda. Pero ang DTI, naninindigan pa rin na magkaroon man ng pagtaas, panandalian lang ito at mananatili pa rin stable ang presyo ng mga bilihin hanggang matapos ang taon. Maganda ang prospect for the rest of the year dahil maraming factors na nagko-contribute towards stability of the prices and hopefully reduction. Number 1, yung presyo ng petroleum products sa retail, malaki na ibinaba at bababa pa. Ayon pa kay Dimagiba, may maagang pamasko rin ang mga flour miller pagdating ng Nobyembre. Ang murang trigo raw kasi na nabili ng mga flour miller noong Hulyo at Agosto, sa susunod na buwan mararamdaman ng mga mamimili. Ang mga millers ng harina nangako na sa November ibababa nilang presyo. So ang presyo ng bread at pandesal bababa din. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Matapos magdedmahan ni Michelle Madrigal at Pauline Luna sa story conference ng gagawin nilang Telefantasia, ano kayang masasabi tungkol dito ng
JC De Vera na ex-boyfriend ng dalawang aktres. Makichika kay Lars Santiago. Abot-abot ang tanggi ni JC De Vera na siya ang dahilan ng 2 taunang alitan ni Pauline Luna at Michelle Madrigal. Kapwa kasi naging kasintahan ni JC, sina Pauline at Michelle. Hindi po sa akin. Yun, gusto ko lang i-clear yun, hindi sa akin. Wala po akong kinalaman doon sa away nila.